Ito ang nakakagimbal na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Tunay talaga na walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi nabubunyag. Unang araw pa lamang ng ginawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa kontrobersyal na bilyon-bilyong flood control project sa bansa, sa hindi inaasahang pagkakataon ay tila tahasang napaamin agad ni Senator Rodante Marcoleta sa harap mismo ng pagdinig ng Senado ang mismong kalihim ng Department of Public Works and Highways o ang Secretary ng DPWH na walang iba kundi si Manuel Bonoan, patungkol sa di umano'y maanomalyang flood control project sa Bulacan. Sa ikinasang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay tila tahasan ngang inamin ng DPWH Secretary na si Manuel Bonoan na karamihan umano sa mga nasabing ghost projects ay matatagpuan sa bayan ng Malolos, Kalumpit at Hagonoy sa probinsya ng Bulacan. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Tunay ngang walang lihim na hindi nabubunyag at tila tunay na ang isda ay nahuhuli sa sarili nitong bunganga. Umamin si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na ilan sa mga flood control projects na ipinagkaloob sa Wawaw Builders ay pawang ghost projects. Batay sa ulat, nasa 5.9 bilyong halaga ng kontrata ang nakuha ng nasabing kumpanya sa Bulacan, ngunit lumalabas na hindi lahat ng ito ay totoong naipatupad. Ang pag-amin ay kasabay ng patuloy na investigasyon ng Senado sa umano'y mga anomalya sa flood control projects na pinunduhan ng gobyerno. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Ako po mga banateros, ito nga kumpirmado na Saldico mukhang wala na talaga sa Pilipinas. Naku po, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na baka etong si Saldico ay biglang mawala sa ating bansa dahil dito sa sunod-sunod na issue na talagang siya ang itinuturo, no? Talagang siya ang naiipit dito sa sa nangyayaring issue sa flood control. At dito confirm na. Opo, confirm na po. Ito sinabi dito ni Senator Jinggoy Estrada at ni Marcoleta na itong si Saldico ay mukhang at bali-balita na itong si Saldico ay lumabas na ng ibang bansa. Alalahanin ho natin mga banateros, si Saldico po ang isa sa pinakamayaman na congressman sa bansang Pilipinas. At alam naman ho natin na yung sinakyan na eroplano papuntang dahig ni Pangulong Duterte ay kay Saldico ho daw yun. So talagang may posibilidad na etong si Saldico ay lumuwas na ng ibang bansa para hindi siya madiin or hindi siya makasuhan dito sa nangyayaring issue sa flood control. At ang dito, ang nakakatawa dahil parang etong si Saldico ay nilaglag na ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Kaya parang lumalabas dito ay parang ginawa siyang palaman para makapagnakaw tong magpinsan sa kaban ng pera, sa kaban ng bayan, ginawa siyang sangkalan nitong magpinsan na to at sa kanya ngayon pumuputok etong issue mapatungkol sa flood control. Ang masakit ho dito ay dala-dala niya ho yung pera, yung bilyong-bilyong budget. No, alam naman ho natin na may mga bali-balita na ang kalakaran nga daw diyan sa flood control kapag idinaan daw talaga yan sa DPWH at sa lahat ng distrito dito sa bansang Pilipinas ay merong tinatawag na 60 to 70% na nakukuha itong si Saldico at si Martin Romualdez. Di umano hindi natin alam kung 100% sure ito. May 50 to 70% na nakukuha sila sa bawat proyekto, sa bawat distrito na dinadalhan ng bilyon or milyones na budget sa flood control. Grabe, no? Sobra na talaga itong sobra na itong nakawan na ginawa ng mga congressman na ito, no? Talagang dapat mapagbayaran nila yan at talagang dapat ay makasuhan sila dito sa ginawa nila dahil hindi ho basta-basta ho ito. Dito ho lumaki ng gusto ang utang ng Pilipinas. O nga po pala, para hindi sa mga hindi nakakaalam, ang utang po ng Pilipinas ay nasa 17 trillion mahigit na ho. No, dahil po yan, isa po yan sa mga proyekto, dahil po yan sa pagtaas, isa po dyan ng dahilan itong flood control. Alam naman ho natin na pinaglalaanan po ito ng trilyones na pera ng taong bayan para maisagawa yung mga flood control. Ang masakit dito, yung ibang mga lugar ay wala namang baha pero
tawag dito, pero may budget sa flood control. So dito papanoorin ho natin itong panayam kay Senator Marcoleta, Chairman Senate Blue Ribbon Committee. So ito, panoorin ho natin itong panayam kay Senator Marcoleta. Kaugnay sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects, kausapin natin si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta. Magandang tanghali po at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi. Opo, ano po ang assessment nyo sa unang araw ng pagdinig ng inyong komite dito sa may anomalya sa flood control projects? Kasi yung inilatag naming mga premises, sa aking palagay naman ay matagumpay naming naipaalam sa publiko kung saan ang direksyon ng aming unang mga pagdinig. Unang-una, napatunayan namin na talagang walang coordination ang mga ahensya ng gobyerno na nagpapanukala ng mga flood control projects. Kung ang pag-uusapan ay yung comprehensive master plan. Nagtataka ko kahapon kahit na yung ating Secretary of DPWH, hindi niya kabisado na ang may mandato pala ng comprehensive flood control planning ay yung tinatawag nating River Basin Control Office. Nako. Isang maliit na opisina na nandyan sa ating DNR. Ngayon, kung yung mandato na yun na ginagawa ng maliit na opisina na yun ay patuloy na na-overlook ng DPWH na siya yung pinakamalaking ahensya. Alam niyo, sobra ako nagtataka doon. Bakit parang nitong nangyaring hearing, etong secretary ng DPWH, etong DPWH, parang parang wala silang alam sa lahat ng nangyari. Halatang may mga pinagtatakpan sila. Hindi kaya ito ano lang naman, conclusion lamang, no. Hindi kaya kasabot din itong DPWH sa damakmak na nakawan dyan sa flood control na yan. Kasi wala silang alam. Sila yung pinagdadaanan ng pondo na yan. Sila yung sa kanila mismo dumadaan yung pondo na yan bago mapunta sa mga kontraktor at sa congressman. Tapos sila yung walang alam, nakakainis. Nagsasagawa ng ganitong klaseng proyekto, talagang walang coordination. Opo. Kaya doon pa lang napatunayan na namin, hindi talaga integrated ang mga flood control projects na kanilang ipinupundar. Pero Senador, sa palagay niyo po, namin, sige po. na-establish din namin na sa umpisa pa lang ay inamin na nila na talagang mayroong mga ghost projects ng ating mga flood control na kanilang nailatag. Yan ang gusto naming unahin dahil kinakailangan mailista na natin habang ginagawa nila yung sinasabi nilang malakihang pag-uusisa, pag-iimbestiga dyan. Importante na mapatunayan natin kahit na magtagal tayo ng konti sapagkat yan naman ang hinihintay ng ating mga mamamayan na sa lahat ng pagdinig na gagawin natin may mangyayari. Palagi kasing masuya ng mamamayan na puro na lang pagdinig, pagdinig na lang. Wala namang naipapakita na mananagot, lalong-lalo na yung mapaparusahan sapagkat pera ng bayan ang pinag-uusapan. Yun nga po sana makita. Yun nga po sana itatanong ko, ngayon lang po ba nabunyag? Una, yung sinabi niyo na may opisina pala na nagko-coordinate dapat nito mga proyektong ito. Pero largely, ngayon lang po ba nabunyag na may ganito talagang kalaking anomalya? Or alam na at napabayaan lamang? Or pinabayaan? Alam naman natin na talagang may anomalya sapagkat sa dami ng mga flood control project na nilaalatag, bakit naman akong taon ay palagi na lang tayong binabaha. Ibig sabihin, talagang hindi coordinated, hindi integrated, lalong-lalo na hindi tama ang pagsasagawa ng mga flood control project. Sa madaling salita ay kasi issue talaga ang pagbaha sa Pilipinas. So bakit hindi masolusyonan? So talagang simulat sa pool na nilalaanan kada taon itong flood control, nilalaanan ng budget itong flood control, talagang lintik ang nagiging nakawan, no, sa mga flood control kasi nga sa totoo lang bastante naman yung budget sa kada distrito. Sobra-sobra pa nga 'di ba? May mga distrito nga na kahit walang baha binabudgetan. Saktong-sakto naman, sobra-sobra naman yung budget. Ang problema dito, kaya patuloy ang issue sa pagbaha, kaya patuloy yung nangyayaring anomalya dyan sa budget na yan kasi nga grabe yung nakawan na ngayon lang din talaga nabunyag. Matagal na kasi kung sa totoo lang kung simula nung nilabas ni Pangulong Duterte yung issue sa BICAM report 2025 national budget na merong blanco, dapat nung una pa lang inaksyonan na nila yun kung naaksyonan na nila nung una pa lang tapos na sana malayo na, no, malayo na yung nararating natin. Ang hirap kasi dito, walang may lakas na loob na isang senador noon bago pa yung halalan walang lakas ng loob ng mga senador
na na mapag-usapan yung issue sa flood control na yan. Ito yung mahirap dito eh. Yung iba pang mga senador medyo tawag dito mo, nagbingi-bingihan mapatungkol dito sa flood control na to. 'Di ba? Buti na nga lang talaga nandiyan si Senator Marcoleta, yung Duterte Block, yung mga PDP laban, no, na kaalyado ni Pangulong Duterte at inumpisahan nila itong talakayan mapatungkol dito sa flood control. Kung walang mga senador diyan ni Pangulong Duterte, wala. Hanggang ngayon, para lang tayong tanga na nagbabayad tayo ng buwis tapos nakaw yung mga hayop na mga sa gobyerno. Lalo na kapag nabusisi na namin, sino-sino yung sa procurement pa lang, pagkatapos sino-sino yung nakakakuha ng mga kontrata. Of course, na-identify na ng Pangulo na may paborito lang kayong 15 contractors na imposible naman sa lahat ng regions halos nandun sila lahat. Mahigit na 2,400 ang ating mga accredited contractors, pagkatapos 15 na lang ang palaging nakakakuha ng mga projects. Meron talagang problema dito. Opo. Merong nagkukutsabahan dito. Yun ang gusto nating matukoy. Ano ang gagawin nyo kapag hindi pa rin sumipot itong inyong mga pinasabina ng mga contractors at hindi tumugon sa inyong sabina? Ano ang gagawin ng inyong komite? Ayaw kong isipin na hindi sila susunod. Kasi ang nangyari, 7 out of 15 contractors na pinatawag namin ang nakarating naman. Yung iba ay nagpadala ng representatives. Ngunit yung 8 ay nagsabi na may sakit. Pinagbigyan na yan. Kaya lang, sinumpina na sa susunod na pagdinig, kinakailangan dumalo sila. Kung hindi, mapipilitan tayong gamitin natin ang puwersa ng komite na mapadalo natin sila. In aid of legislation po, Dapat talaga din, no? Kasi unang-una kapag hindi sila dumalo dyan, lalong-lalo na yan si Saldico na isa sa pinakamalaking contractor dyan, yung kanyang kumpanya. Tsaka itong sa Pasig, Disgaya ba yun? Nakalimutan ko yung apelido. Para nilang hindi nirespeto yung mga senador, di ba? Tsaka ano pang silbi ng mga senador, anong silbi ng hearing na yan kung hindi nila kayang ipatawag itong mga itong mga contractor, itong mga congressman na to na involved dito sa flood control. So parang pambabastos, di ba? So kailangan talaga niyan, dapat talagang trabahuhin ng Senado yan. Total, sinimulan nyo na rin naman din yan. Dapat talaga wala nang atrasan yan na kapag hindi dumalo, kasuhan nyo na or kung ano yung dapat nyong gawin. Mga pagdidig ng Senado, ano mga batas na po nakikita nyo kailangan baguhin o buuin sa ngayon? Napakarami. Unang-una, napansin na lang namin dito sa bakit yung isa na dumalo kahapon, sole proprietorship lang siya, nagtataka ko, paano siya nabigyan ng quadruple A? Ang pinag-uusapan natin dito yung Philippine Construction Accreditation Board. Yan, problematic na. Ito po yung nauutal-utal nung isang araw, no? Ito po yung nauutal-utal na kontraktor. Kung yung 5, yung sa 15 ay halos nag-ooperate sa 18 regions ng ating bansa. May problema doon sapagkat makikita mo na napapalitan na lang sila, nagkakahiraman na lang sila ng lisensya. Kasi ang isang proyekto, mayroong dedicated na technical equipment at saka technical personnel. Kapag meron kang project sa isang lugar at na-dedicate mo na yung technical mo ron, hindi mo na pwedeng gamitin sa ibang lugar. Ang nangyayari, kung 18 regions tayo, pagpalagay na lang in 15 regions, meron silang project simultaneously being undertaken, imposible yun. Ibig sabihin, meron siyang mahigit na 85 na technical, gagamitin yun ang full of technical. Hindi mo pwede yun. So dito sa procurement, nagkakapalitan lang nagkakaroon lang ng joint venture, hindi qualified, pagka nasihiramin yung lisensya. Lahat ng ito kailangan ay masolusyonan natin, makorek natin. Senador, paano po pag may lumabas na pangalan ng mga kongresista? Ano pong gagawin dito ng inyong komite? Meron tayong interparliamentary... Magandang tanong to, pakinggan natin. Bakit? Courtesy. Bakit? Hindi naman namin patatawag yung mga congressmen Ang patatawag namin, halimbawa, yung mga congressmen na kontrakto, di patatawag namin yung kanyang kumpanya. Siyempre, meron naman silang mga board of directors, meron silang chairman, baka may presidente. So, ang tatawagin namin ay yung mga opisyalis ng kanilang construction company. Dito lang, magkakaalaman na kami sino ba yung nasa likod ng congressman. Malalaman na natin doon. Paano mapapanagot itong mga public officials na sangkot sa mga ganitong anomalya? Paano mapapanagot? Marami tayong batas para sila ipanagutin. Yun. Impeachment na rin. Okay. Well, sige, abangan po natin. Ako, para sa akin,
suggestion ko kapag pag-usapang panagutin itong mga congressman na to, dapat impeach, di ba? Kasi hindi naman sa sinasabi kong parang bumabawi tayo dahil in-impeach nila si Vice President Sara Duterte, pero ito kasi kapag napatunayan na involved sila rito, harap-harapang korupsyon po ito na hahantong na pwede kang ma-impeach, di ba? Para hindi na talaga, para matuldukan na ito, para hindi na rin gayahin ng iba pang mga congressman. Kaya dapat yan impeachment ang rito, ang pataw rito. So dito tayo sa panayam kay Senator Jinggoy, mapatungkol rin ho dito, ito live interview kay Senator Jinggoy Estrada ng Bilyonaryo. So panoorin natin. Wawaw Builders supposed to be owned by a certain Mark Alan Arevalo. The reason I'm mentioning this, sir, kasi special mention po siya sa inyo kanina during the hearing, because you were saying that your office supposedly received reports of ghost projects in Malolos, Kalumpit, and Hagonoy in Bulacan. Hagonoy and Malolos. Opo, yun po yung sinabi nyo kanina kay Secretary Bonoan. So tell us, what kind of information did your office receive regarding the supposed ghost projects sa Bulacan, sir? Well, you know, as a senator, I have a lot of friends and contacts from the Department of Public Works and Highways, and they divulged everything to me. Not really everything, but this piece of information that I gathered came from people from the DPWH. So when I asked Secretary Bonoan about these ghost projects that in Malolos, Kalumpit, and Hagonoy, and he admitted that there was indeed a ghost projects in those 3 municipalities. And when I asked him how much amount was given to the Wawaw Builders, ang sabi niya, it's 9 billion nationwide. Grabe. When I asked him how much was allotted in the province of Bulacan, he said 5 billion, more or less 5 billion pesos in ghost projects. And that is untenable. Grabe, no? Sorry, Senator, there was a part na medyo nawala po kayo. Pakiulit po yung numbers dun sa ghost projects, sir. Ang sabi ni Secretary Bonoan, when I asked him how much was allotted to Wawaw Builders, ang sabi po ni Secretary Bonoan sa akin, ang sagot po niya sa akin is more or less 9 billion pesos nationwide. When I asked him how much was allotted to the province of Bulacan, ang sabi niya sa akin 5 billion pesos worth of project. So ibig sabihin yan, yung 5 billion ng pera ng taong bayan, nawala kagad yun dahil sa ghost projects. Itong Wawaw Builders nito sa lalawigan ng Bulacan. Pero ano kayang maipapataw din? Ano din kaya ang maipapataw na parusa sa DPWH? Kasi ako naniniwala ako na kung sakali man na etong secretary ng DPWH ay makasuhan at tawag dito, mapalitan. So doon pa rin ako sa sinasabi ko na dapat ang mga nagpoproklama or dapat magkaroon din ng butuhan mapatungkol dito sa mga inilalagay sa mga pwesto na katulad yan yung sa COMELEC, chairman ng COMELEC, sino yung ilalagay dyan, dapat dumadaan sa taong bayan, pinagbubutuhan. Ito katulad din ito DPWH, dapat pinagbubutuhan din yan, taong bayan din mismo dapat ang talagang ang talagang magdesisyon. Kasi una-una DPWH, tignan nyo nakawan na nangyayari dyan, biruin nyo yung pera, bilyon-bilyon, trilyones ang pera na dumadaan dyan. So dapat taong bayan din ng so dapat talaga mangyari ay dito sa lahat ng mga katulad yan, DILG, DOJ, Ombudsman, yan ito yung DPWH, chairman ng COMELEC, dapat talaga taong bayan dapat dumaan sa butuhan ng mga inilalagay dyan sa pwesto na yan. Kasi useless halimbawa matanggal itong si Bunuan, mapanagot si Bunuan, makasuhan siya. So halimbawa na etong siyempre papalitan yan. Ang tanong, di ba, may mga sabi-sabi na etong ang si Marcos Jr. Isa sa mga involved or parang konektado dito sa flood control na to. So kasi 3 years, biruin nyo ba naman, 3 years ngayon niya lang inaksyonan yung issue dito. So parang nakakapag-isip tayo na kahit palitan ng paulit-ulit yung secretary diyan sa sa DPWH, useless pa rin kasi si Marcos Jr. ang pipili. Si Marcos Jr. ang masusunod kung sino yung mga ang mailalagay diyan kung hindi ako nagkakamali. Diba? So dapat talaga magkaroon talaga ng batas na magkaroon ng botohan
pag mga taong ilalagay diyan sa mga ganyang posisyon. Kasi delikado diyan nagkakaroon ng diyan nagkakaroon ng tinatawag na korupsyon. Kasi halimbawa, 'di ba? Halimbawa lamang etong lahat ng issue na to, kahit na sabihin na natin na inaasikaso ni Marcos Jr. yung issue sa flood control, malay natin na siya rin pala ang number 1 na pinuno diyan. Kasi bakit ngayon lang siya kumilos? Bakit ngayon lang siya nagngangawa? Nagagalit siya sa mga congressman na or mga kontraktor na nagnanakaw sa mga kanya-kanyang distrito. Samantalang magpo 4 years na siya, di ba? So dapat talaga magkaroon ng batas na etong mga inilalagay sa mga posisyon, lalong-lalo na sa DPWH, ay dumaan sa botohan. Dumaan sila sa botohan para talagang taong bayan na mismo ang nagdidesisyon kung sino yung ilalagay diyan. So yun lamang, no.